happy at hearty ang Huwebes pagkasama ang Morning Balitaktakan Barkada. Mayat niya. Mayat nga talaga. Isang masayang umaga na naman sa ating lahat, mga ka-MB natin dyan na talaga nga namang nakahiga pa rin dahil wala pa rin pasok. Totoo yan, all levels yun. So lahat ngayon nakahiga, hindi naman kaya sila ay nagsusopas, tapos nagni-Netflix, tapos natingin sila sa labas ng kanilang mga bintana at sinasabing, kailan kaya? Ganun? Oo, medyo sumilip naman ng panandalian kanina. Oo, sabi ko nga, panlilil lang na ang ginagawa sa atin ng haring Totoo araw. yun. Nakakainis. Anyway, update muna tayo mga ka-MB dito sa bagyo ngayon. Dahil itong si Bagyong Emong ay isa ng severe tropical storm. Kaya naman nakataas ang signal number 1 dyan sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, the western at central portions ng Isabela. Kasama na dyan ang Santo Tomas, Delfin, Albano, Quezon, Malig, Quirino, Rojas, San Manuel, Aurora, San Mateo, Ramon, Cordon, Burgos, Cabatuan, Cabagan, San Pablo, Santa Maria, Tamawini, Gamo, Luna, Macunacon, Alicia, San Mariano, Nagilian, San Guillermo, City of Kawayan, Etchague, Ilagan City, Angadanan, Benito Soliven, City of Santiago, Reina Mercedes, San Agustin, Divilacan, San Isidro at Jones. The rest of Nueva Vizcaya, Quirino, the rest of Apayao, nalalabing bahagi ng Pangasinan, northern at central portion ng Zambales, kasama dito ang Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Palawig, Iba, Botolan at Cabagan. Samantala dyan sa Tarlac at ang western at central portions din ng Nueva Ecija, ang Karanglan, Lupao, Talugtog, Cuyapo, Nampikuan, Gimba, Science City of Muñoz, San Jose City, Pantabangan, Rizal, Llanera, Talavera, San Domingo, Quezon, Licab, Aliaga, Zaragoza, San Antonio, Jaén, Cabanatuan City, San Rosa, General Mamerto Natividad, Palayan City, Bungabuan, and Laur. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte at Ilocos Sur at nalalabing bahagi ng La Union at ang western portion naman ng Apayao, kabilang na dyan ang Conor, Cabugao, Calanazan. At sa Abra naman, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, central portion ng Pangasinan. Oo, dyan sa Agno, Burgos, Mabini, City of Alaminos, Sual, Labrador, Bugalyon, Infanta, Dasol, Lingayen, at Bimalay, Dagupan City, Calasiao, Santa Barbara, Mangaldan, Mapandan, Manawag, Lawak, Binalonan, San Manuel, San Nicolas, Pusurubio, Sison, San Fabian at San Jacinto. At ang western portion naman ng Nueva Vizcaya, ang Cayapa at Santa Fe. Samantala, signal number 3 naman sa northern portion ng Pangasinan, partikular na sa mga bayan ng Anda, Bulinaw at Bani, pati sa Luna, Balawan, Bacnotan, San Juan, City of San Fernando, Bawang at Cabasa, may La Union. Suspendido naman ang klase sa mga sumusunod na lugar na apektado ng sama ng panahon ayon sa DILG. Ang Cordillera Administrative Region o CAR, dyan sa may Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga Mountain Province. Kasama rin niya ang Region 1, ang Ilocos Region, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, at sa Region 2, Cagayan Valley, Cagayan, at Nueva Vizcaya. Samantala, kung hearty at happy na ang morning natin ngayon, Iba na tayo ng character. Iba na pala tapos na yun. Kung hearty at happy! Wow! Atasa mo ng energy na yun. Di ba nga itong si Dante din, merong ano yung effect na sinabi mo kanina? Fujiwara effect. Fujiwara. Si Bagyong Emong at saka si Dante, there's a chance na magkakaroon sila ng magko-combine sila. Na However, dalawa. So anong pangalan nila? Demong. No. Ay, hindi, pero there's a chance, big chance talaga na magpapataywan na itong si Bagyong Dante. And itong si Bagyong Emong ay tatama bukas ng gabi sa northern part ng Luzon. Ganun pala. At sana naman matunaw-tunaw na talaga. Bakit hindi na lang sila maging isang ice cream na hindi ko natikman kagabi kasi dun sa pinuntahan natin walang available. Totoo, di ba? Anyway, mga kaibigan, nga ang ating mga updates pagdating dito sa sama ng panahon na dulot pa rin ng dalawang bagyong ito at kabilang na dyan ang habagat. Mga ka-MB, kung hearty at happy na ang morning natin ngayon, mas titindi pa yan dahil aalamin natin ang sining na puno ng puso at pixels. Kasama syempre ang ating guest na napaka-pretty dito sa Ang Artsy Mo.
Kasama nga natin ngayong umaga ang napakaganda, napaka-fresh, napakatangkad na si Heather. Isang Crisostoma. digital artist mula sa Isabela State University. How is it? Oh, naka-open na yan. Pinatay mo. Oh, Hindi pala. hindi. Pero house is the you, is the me, is the you. How is the business you? Is the everybody else are in the good of? Yes, of course. Okay naman po ako ngayon. I'm happy to be here. Hey! Hey! Saya. Taga-Echage ka ba? Echage. Ay, oo. Ah. Opo. Taga-Echage po ako. Oh, see? Galing. Hindi mo alam yun? Hindi. Hindi. Totoo ba? Ngayon ko lang nalaman. Isa kang digital artist. When did you start or how did you discover na you have a talent Talent. for digital art? Some may call it talent, but I prefer to call it skill. Kasi po, nagsisimula na akong mag-draw nung bata pa lang po ako. Pero doodles lang po sa notebook. Ako po yung type of bata dati na ang kalat-kalat ng notebook kasi punong-puno ng doodles. Tapos yung mga doodles ko naman, puro naman mga babaeng kung ano-ano yung sinusuot. And then, bigla na lang pong hindi ko siya masyadong pinagtuunan ng pansin. And nung pandemic, 'di ba, since it's the time na parang lahat tayo nagkaroon ng awakening. Ganun. Doon po ako nagkaroon din ng awakening ko na I want to pursue this, yung art na to. Gusto ko siya gawing digital. Oh, so from paper to gadget. Opo. Kasi Ah. nung time na yon, nahihirapan po akong mag-traditional. And I wanted to pursue naman, kung hindi ko kaya ang traditional, why not make it digital? Tapos, ang hirap din po pala. Oo. Pero eto nakikita natin ngayon, medyo nakikita natin ngayon. Oo, sige, ibalik po natin doon kasi nakikita natin 'yan. Nakikita natin ngayon dito yung mga gawa mo na anime. Eto ba yung style mo talaga? Yes po, kasi, 'di ba nabanggit ko po na it's a skill? Kasi, literal na pagpapaguran mo muna bago ka maka-reach sa isang level na talagang magiging proud kang i-share ang work mo. In order to achieve that, need mo ng time na nag-art ka lang ng nag-art. And sa time na yon, you need inspiration. So yung inspiration ko po is anime, in a sense, because it's what I like. Oo, ang gaganda. ganda. Ang gaganda ng mga gawa mo, parang Literal. pang ang comics, ganda. no? Totoo. Pang manga. Manga. Pero may color, oo. So dito ka na nga sa anime na humaling talaga. Do you also do ba, anong tawag mo dito? Cosplay? I tried po once nung college po na first years, mga ganyan, nung may time pa po ako. Kaso, ayun po, nawalan ng time. Pero it's okay kasi tinuloy ko pa rin po mag-digital art. Oo, dito napansin ko, di ba dapat bawat hair stroke, nakikita, detailed lahat. Di ba sa paper kasi kapag nagpipaint or nag-ano tayo, nagdo-draw, may canvas, para ano tawag doon, ida-draft mo muna. Ganon din ba sa digital? Opo. There's this misconception na digital art is not art. Kasi daw, digital naman marami kang cheat codes, kumbaga. But no. Kasi if it's not art, if it's a cheat code, edi sana, nung pandemic pa lang, ganito na yung mga artworks ko. Ganyan nakaganda. Oo. Oo. Hindi naman Nagsimula ako na ganun pa rin. Stickman pa rin nung una. Tapos, hindi ko nga alam mag-render. I don't even know color theory. So, lahat yan pinag-aralan ko, pinagtiyagaan ko, hanggang sa ma-reach ko yung level na proud na akong i-share yung artworks Oo, ko. so skill talaga ito kasi nga una sa lahat, inaral mo din siya. Pero did you go to special classes or special schools para lang matuto sa ganito or self-taught ka talaga? Self-taught po talaga. Ito naman po yung maganda sa age natin ngayon na techie. So, marami po tayong pwedeng matutunan online na kung wala kang budget like me, mag-art class, you can try learning tutorials online. There are so many artists na ang gagaling ng mga tutorial nila at madaling matutunan. Sa isang output, ilang oras ang ginugugol mo doon para mabuo mo lang yon? Kung uninterrupted po, isang mga 4 hours ganon, kaya ko na pong magtapos nung ganyan po na artwork, yung fina-flash po. Ganyan.
And of course, since it's a skill, oo, along with of course the passion in doing so, kumikita ka na ba Oo. dito sa ginagawa Ginagamit mong mo na ba digital itong art? ano? Oo. Yes po. Actually po, lahat ng flash nila ay commissions, except that one. Magkano naman yung ano dito, commission mo? Ano po, usually, yung mga portraits na ganyan, probably like 2K hanggang pinakamahal na siguro 14. Ganun. 14,000. Yeah. Oh, pero speaking of commission, Oo. sino-sino ang mga Mga kliyente kliyente mo mo. talaga? Sino ang target mo dito? If you're looking for rush na commissions, usually you can find sa mga kababayan natin na Pinoy. But if you're looking for commissions naman na would take time, so yung mga clients mo doon ay yung mga talagang mahilig sa art. Mga streamers, VTubers, and most of them, taga-ibang bansa. Western po. So, Like Western clients. yes po. Most of the time, yung mga Western clients, mahilig po sila sa streaming. Ganon. And they use VTuber models. Yung mga models po nila na yun, need nila laging mag-produce ng artwork for their fans. So, sino ang hinahire nila? Digital artists. Kayo Kayo yun. papasok. Oo. Totoo. Pero paano mo nakukuha itong mga kliyente mo sa western side of the world? Pinaka mahahanap po talaga sila sa Twitter, ganon, sa X. But you can also find some of them, yung mga starting pa lang sa Facebook. Kasi there are groups. Parang mag-search ka lang, Art Commissions Group, VTuber Commissions Group, ganon. Pwede ka nang sumali po and then mahahanap mo sila doon. Sila nga ang hahanap sa'yo eh. Oh, Parang ganun. pero you have your own SOCMED ba na Doon ka na dun ka mahahanap. nakikita, yun na yung prino-promote mo and whatnot? Yes po. Although medyo inactive ako because busy, but meron naman po. Ano yon? Ano? Yung Ikeza-san ko po na Facebook. Ikeza-san. Ikeza-san. Usually kasi, artists use hindi yung real names po nila, yung mga digital artists. Di ba sa traditional po, yung real name nila. Oo. Pero sa industry naman po namin, mga gagawa din kami ng mga persona names namin. Actually, meron din sa mga traditional. Yes. Oo, merong pangalan dati yung mga magagaling na pintor nung mga sinaunang panahon din. Yes. Na hindi din yung Ginagamit yung oo, real name nila. gumagamit sila ng mga tinatawag din ng mga pen name, painter's name, mga ganon. Pero Oo. dito nga, kanina 'di ba yung mga anong tawag doon? Ginagawa mo is Oo. parang yun yung inspo ng pinapagawa sa Pero na-tribe mo na ba na yung mismong yung tao inano mo na siya? Hindi ko siya na-gets. Oo. Pero pinortray mo na siya. Nasubukan mo na Nasubukan ba, na gumawa na ibang instead na mga anime, tao, mga pictures nila, ganon. Yes po. I call that naman po digital sketches. Oh! Anyway, speaking of digital sketches kasi, nagpagawa kami ng drawing naming dalawa. Ako, malapit sa realidad. Oo. Ayan! Ang Si Angge, medyo malayo-layo sa Hoy, realidad. malapit yan. Super sorry, lapit. Parang sorry. nasa 92%. Ganda, Oh, diba? Diba? Look at that. Diyan They're lang so ako pretty. nagkaroon ng collarbone. Oo, dyan ka rin nagkaroon ng, ay, hindi, ang ganda mo dyan. Oh, Ganda pretty ko. mo. Even yung damit Mm-mm, from Ma'am kuhang-kuha. Thank Ma'am you so much. Julien. Oo. Diba? Diba? Kitang-kita talaga. Ang We're so pretty cute! there. Perfect. Ang perfect lang. Oo, ang perfect lang talaga. Parang yan dapat talaga yung itsura natin sa Oo totoo nga. eh. Dapat tayo lang yung drawing. Mapaglin lang diba? lang. Yun. Pero Gano'ng maganda. katagal to oo. ginawa? Yan po, 2 hours, ganun lang 2 po. hours na yan? Opo. Pero pag mga ganito na, mga magkano naman na yan siya? Ay, mura lang po yung mga ganyan. Hindi, I mean, magkano na siya kapag client talaga? Mura lang po kasi, mabilis ko lang po kasi gawin. Tapos hindi po siya nare-render masyado. Pero yung mga ganyan po, mga ano lang. 500. 500, ganun. Oo. Related, pinakamababa yun na yun. Pinabababa, ganun. Yung 500. Ay, may ano po kasi yan. Merong headshot,
merong bus. 200. Oh, Mga ganun po. 300. Tapos Nag- full body 500. Para mga ganun po. Oo, tapos kapag medyo malapit sa totoong buhay, 1,000, 1,000. 1,500, ganon. Tapos yung mahirap na ikaw ng yung detalye, presyo. mga 5,000, mga ganon na siya. Pero ang Tapos yung ganda. pinaka, yung kumpleto na lahat-lahat, mga nasa 10,000. yan na, yung 15 to 20, ganon. Opo. Oh. Ako na lang Ikaw, presyo. Sa kanya mo na tanong lahat. Oo. Oo. Pero to be fair po, very close po yung description nyo. Parang ganun po kasi talaga. Yung Si nagpapamahal Tobia. naman po talaga kasi sa mga artworks is the details. Oo. Hindi po yung character po, kung kunwari may suot lang silang napaka-garbo na dress. Oo. Alangan naman pong same price ang nakasuot na coat na character sa naka-dress na ball gown. Ah, so depende din sa sinusuot nila. Oo. So ito, Kapag syempre, naka-gown, mas mahal. Mas mahal, Oo, mas tas may detailed. detalye pa, tas may mga Oo. Swarovski crystals pa. parang ito Pero mga yung ganyan-ganyan Inabel. lang, wala. Oh, nakuha niya nga yung Inabel Ang galing. eh. Mas Ang mahal galing. to. Siguro nasa 800 yan. Wow. Sa akin kasi, yung ganda ng mukha kaya, 2,000 to. Wow! Ganon. Whatever. Siyempre sa mga traditional din ng mga artist kasi, meron talagang artist black. Mm-mm. Meron din kayo nun. Meron po. Paano? How do you Handle deal with that? Continue lang po. Kasi meron po akong nakausap din na digital artist. Tapos tinanong ko din siya, how did you handle your art block? Tapos sabi niya po sa akin, tinuloy niya lang din po. Kasi hindi ka dapat tumigil. Magpahinga ka, pero ituloy mo. Yes, exactly. Di Kasi totoo. sa pagtigil, doon po namamatay yung craft, yung passion. You should not do something na passion mo dahil lang sa masaya ka dun. But do it because it is your passion. Yes. Do Totoo it kahit umiiyak ka, Exactly. kahit hindi ka na masaya. Kasi pagdating din ng panahon, matutuwa at matutuwa ka ulit. Parang mahahanap mo din ulit yung happiness. Yes, so find your happiness despite of the things that you're going through. Because artist, dumadaan talaga siya sa mga moments na ganon. And once nga naman talagang tinigil mo yan, hindi mo na nilagyan ng mga kahoy-kahoy, yung apoy Poy, mamamatay. mama, totoo yan. Pero, do you think ba, in 5 years, kinukontinue mo pa rin yung ganitong career? Yes po. Totoo. It's become, kahit po source of income siya, kahit po siguro, hindi ko na siya source of income in the later years. Yes. Ano po, masaya po kasi. Mm, Masaya din makita yung reaction ng mga tao kapag nakikita nilang gusto nila yung work ko. Real. Yun po yung pinaka-motivating factor ko na yung reaction nila na masaya sila. Totoo. yan. Kasi nung nakita ko talaga yung ginawa mo sa amin, as in nagtatatalon talaga, naglundag. Tumalon nga ako from 3rd floor sa sobrang saya. Hindi. Oh, pero ang ganda, ang saya, and bala ko nga siyang ipa-frame kasi ikaw pa lang ang kauna-unahang nag-portray ng ano ko. Ako ang magiging pangalawa. Dodrawing Oo, ko siya, ipapaano ko yan. Ipapa-frame ko yan with your name. Mensahe mo para sa mga nanonood sa ating umaga? Para po sa mga artists na nanonood, do not stop. Kahit pa feeling nyo na pangit, nakakahiyang ipakita, it's just you. Hindi nakakahiya. Everyone starts at 0. So, hindi tayo basta-basta nagja-jump lang sa 100. So, keep crafting. Kasi, keep doing your art. Kasi, baka magiging mas magaling pa kayo sa akin. Yes, totoo Oo. yan. Oo, may tinuturuan ka na ba pala? Ay, Wala pa. po. Pero kapag yung friends ko po gusto nila magpaturo, tinuturuan ko na. Oo. Ano At ko saka tandem? pride kasi Oo. yon ng mga artist na kapag meron silang tinuruan tas mas magaling, it's their pride. Hindi yun competition, no? O, turuan mo nga ako para mas maging magaling ako sa'yo. Oo, turuan mo naman kami. Maraming salamat, Heather Crisostomo from the Isabela State University. Baka may nais kang i-shoutout dyan, pasalamatan. Shoutout po sa family ko sa Isabela. Miss ko na kayo. Tapos ano po, shoutout din po actually sa graduates po ng batch na seniors po namin sa Isabela State University sa Bachelor of Arts in Communication. Nakalaya na kayo, guys. Wow! Susunod kayo. Susunod rin kayo. Oo. Ayan, wala na.
Ala na po. Ay, Thank you po. maraming salamat mula sa advance na mundo ng digital art. Aba, mag-rewind naman tayo sa isang alaalang siguradong magkiklik sa'yo. Alamin ang kwentong nasa likod ng ating core memory of the day. And ang core memory natin for today. Uy, family computer. Ay, oh my gosh, family computer. Alam mo ba, I have a lot of memory with family computer. Yeah? You know why? Why? Because every time na nabagyo, tapos you do not have classes, kasama ko yung mga pinsan ko palagi. Oo, na parang, tara sa bahay, maglaro tayong family computer. Oo. Tapos ang madalas kong nilalaro talaga dyan, si Super Mario. At saka meron pa yung isa, yung tawag dito yung mga sundalo, dalawa lang sila eh. Dalawa. Tapos, hindi kontra yon. Yung iisa lang yung direction nilang ganun. Tapos yung gumagano-ganon lang sila. Ang ganda yon. Hindi. Hindi ko na naabutan. Hindi mo naabutan ang What? family ko. Ikaw? Oo, family computer. Siyempre, hindi mo na yung naabutan. Nasa digital era ka na. Oo. Hindi ko po naabutan, pero yung parang sumunod po dyan, parang descendant. PS. Yung oo, ganon, oo, PS yun na yung yan naabutan siya. namin. Pero yung family computer, maganda din yan kasi marami talaga akong alaala pagdating dyan sa family computer, lalo na dito sa Baguio. Kasi dati, dito sa may Abanao, merong upahan dyan ng mga family computer na bala. So kapag pagpapasok si, Pacman? Hindi, iba yon. So pagpasok, sabi ko alaala. So pagpasok namin, pagpasok ni mama sa trabaho niya dati, sumasabay ako ng jeep kasi taga City Camp kami dati. Tapos, pupunta niya ako dyan sa may upahan ng mga bala ng family computer. Tapos, ipapasakay niya ulit ako na ang bahalang uuwi sa bahay. Tapos pagdating sa bahay, ayan na, unahan na kami ng kuya ko kung ano ang unang lalaruin. Kasi ako, mahilig ako sa mga fight games dyan. Yes. Tapos yung kuya ko naman, yung adventure. Ayan, oo. Tapos hanggang sa napunta Pac-Man, yung Bumblebee na ganyan. Basta madami. Oh my gosh, super saya. Tapos kapag may ang dami kong kwento na, ang tanda ko na. Tapos kapag may sakit din kami dati, nung nasa Ilocos na kami nito sa may Sinait. Pag merong may sakit sa amin ng kuya ko, laging tinatawag ni Papa yung mga pinsan ko. So, hindi din papasok yung mga pinsan ko para lang pumunta at samahan kami na maglaro ng family computer. That brings relationship to the next level before. Wow. Oo, kasi that's the only Parang banding nyo. bonding mo eh. Kasi that's the game na hindi mo kailangang nakatutok ka lang sa cellphone mo. Lahat kayo nakatutok lang sa telebisyon. And you know, it brings back memories. Ha! How old are you that time? Tapos ikaw, wala na talaga. May nakwento ba sa'yo tungkol dyan? Wala po. First time ko nga po actually na ma-encounter yung family computer. computer. Yung ganyang itsura pa, ay flash nga po natin Patingin ulit. Feeling ko baka hindi talaga. Oo, tataktakin mo pa yan. Para gumana. Oo. Pupuyat-puyatan mo yan. Para gumana siya ng maayos. Oo. Diba? Pero Yes. Tignan, hindi mo nasubukan yan. hindi po, pero yung may nasubukan po ako na ganyan din po, parang may papasok ka na Na ganun din. Opo, na disc. VHS, Game Boy yun eh. Opo, parang Oo, hindi wala ko- yun. Mas nauna yung family computer. Oo. Mga 90s yan. Ha? 90s. Oo, nasa 90s yan. Oo. So, kaya hindi na namin naabutan. Alam mo yung utak ko talaga. Hindi na namin naabutan Iba yung yun, laman. sis. Oo, pero ang saya naman kung sana ngayon meron pa rin kaming Diba? makita na ganyan para ma-experience naman namin or yung mga ngayong kabataan. Ayun. Ayun, may nag-comment sabi, Metal Slug. Metal Slug ang tawag. Oo, dun sa nilalaro namin na yung dalawang maliliit na, PS ba yung Metal Slug? Christian Zamora? Hindi yan yung pang family computer. Hanapin nyo. Dali komento. Sa amin kasi PS lang yung naabutan tapos ang mga yung Mario. Wala nang ganda yan.
Hindi. Papaganon sila. Oo. Iba basta, hahanapin ko yan Hanapin siya. natin yan later Kaya on. sa mga ka-MB natin, ano ba ang core memory nyo pag nakikita nyo ang family computer? I-comment down below nyo naman yan dito sa ating live sa Regional News Group Orange Luzon. Hindi naman kaya, pwede namang mag-send ng inyong mga mensahe sa ating Facebook page, Morning Balitaktakan. Huwag na rin kalimutan na i-like and i-follow ang iba pa nating mga social media platform. Dahil meron lang din tayo sa Facebook, sa X, sa Instagram, sa YouTube, and of course, sa TikTok. Kaya lahat yan, yung mga previous na episode ng Morning Balitaktakan, mahahanap nyo lang po sa aming mga social media accounts. Real, kaya tuloy-tuloy lang ang hearty and happy vibes ngayong Thursday dahil magbabalik tayo kasama na dyan ang mga balitang tinutukan ng Luzon Headlines. Isa na nga dito po, ilang mga bayan po sa Pangasinan na ideklara na po ang state of calamity dahil pa rin po yan sa pag-uulang dala ng habagat. Especially ngayon, may dalawa pang bagyo tayong binabantayan at hindi lang po yan. Speaking of habagat, napinsala naman po ang mga taniman dito sa La Trinidad kung saan ang ilang mga magsasaka dito ay namomroblema kung paano nga ba sila magsisimula muli. Pero bukod naman dito sa mga bad news natin, may mga good news naman tayo dahil ang kaso nga ng dengue dito sa Baguio City, bumaba na. Oo, bumaba yan. Alam mo kung bakit? Dahil Bakit? nabagyo. Lahat ng mga itlog nila na-wash away. Totoo yan. Oo, na-wash away silang ganyan. Hindi na sila nabuhay Oo, pa. at saka Oo, nalunod nalunod yung mga yan sila. Oo, tapos yung syempre ngayon umuulan pa rin. Kaya Oo. itaklob-taklob pa rin natin yung mga pwedeng pamugaran o pangitlogan ng mga lamok. Oo, di ba? Masaya. Masaya, oo. At mamaya matakam naman tayo sa isang sweet cream in a shell na hatid ng mga entrepreneurs natin dito sa siyudad. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang itong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas.
karaniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Bowl. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. Nang matumba ang poste Ang posibleng pagbuho ng bundok. mula sa News Center ng RNG Luzon. Ito ang Luzon Headlines. July 24, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan at matinding pagbaha na dala ng habagat na pinalalapan ng Bagyong Krising at Bagyong Dante, idineklara na ang state of calamity sa 4 na bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Magbabalita Val Desmaya. Idiniklara na ang state of calamity sa bayan ng Kalasyaw, Malasiki, Dagupan at Santa Barbara dahil sa malawakang pagbaha dulot ng habagat at ang paglilikas ng libo-libong pamilya. Ang ating opisina, ang ating council ay nag-deploy ng dump trucks, saka yung rescue boats and personnel ng response cluster, army, police, doon sa, at the same time, ang PDRMO Water and Rescue Team para tumulong doon. So ongoing ongoing pa rin evacuation. Sa bayan ng Binmalay, na-recover ng mga kinatawan ng MDRRMO ang bangkay ng isang lalaki na nalunod sa isang palaisdaan sa barangay Balagan. Isinagawa ang search and retrieval operation matapos may ulat ng mga residente ang pagkawala ng biktima malapit sa ilog. Ang bangkay ay nadiskubre ng isang residente. Sige, kinyo na dyan po. Sa bayan ng Kalasyaw, isinagawa ang forced evacuation sa barangay Lasip matapos na umabot hanggang bewang ang baha. Ang mga kinatawan ng MDRRMO gumamit na ng bangka, mailikas lang ang ilang residente. Nakipagtulungan dito ang Kalasyaw MDRRMO sa PNP, BFP, Philippine Red Cross at MSWDO. May open pa kasi na dike, kaya doon pa rin dumadaan ng tubig, saka mataas talaga ang tubig ngayon. Plus, good morning. Saka meron pa rin yung mga hindi nagawa na dikes na inaayos. Sa lungsod ng Dagupan, tuloy-tuloy ang pag-monitor sa mga apektadong barangay kung saan marami ng mga bahay ang nawalan ng kuryente. Sa Aguilar, nasa 300 individual ang kasalukuyang nasa evacuation centers mula sa mga barangay Bukakliw at Tampak. Sa San Carlos City, umabot na hanggang bewang ang tubig sa barangay Antipangol at pinasok na rin ng baha ang ilang mga bahay. Sa Santa Barbara, hanggang leeg na ang lebel ng baha sa barangay Songkil, kaya't inilikas ng ilang mga residente. Sa bayan ng Lingayen, ilan sa mga pamilya ang inilikas na rin ng mga otoridad mula sa barangay Dumalandan East at Baay dahil sa baha. Batay sa Pangasinan PDRRMO, nasa 14 na bayan sa lalawigan ang apektado ng malawakang pagbaha. Number is 787 families. Opo. That is equivalent to 2,463 individuals. Yung sa outside evacuation center naman, ito yung nakikituloy sa mga kamag-anak, mga kaibigan. 931 families, that is equivalent to 3,836 individuals.
Sa partial unofficial damage report ng Pangasinan PDRRMO, tinatayang nasa 31 milyong piso na ang halaga ng iniwang pinsala sa agrikultura ng bagyong Krising at Habagat sa buong lalawigan. At this partial unofficial damage report sa agriculture is 31 million 330,926.76. Opo. Talagang inaasahan natin talaga dahil nga sa malawakang pagbaha. Kaya ito yung amount na ano. Pero mas tataas pa ito since hindi pa umuupa yung mga baha sa mga ibang bayan ng Pangasinan sa kasyudad. Nagpaabot na rin ng tulong at suporta ang Office of Civil Defense Region 1 sa probinsya. Hinihikayat naman nila ang publiko na makinig at sumunod sa mga abiso ng mga LGU para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Valerie Dismaya, RNG News. Malaking dagok pa rin sa mga magsasaka sa La Trinidad ang iniwang pinsala ng Habagat. Narito ang report. Walang magawa si Gary kundi pagmasdan na lang ang kanyang mga tanim na lettuce sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Ang mga ito kasi nalubog sa baha noong Sabado, July 19 sa kasagsagan ng pananalasa ng Habagat. Laking panghihinayang niya lalo pat 2 linggo pa ang nakakaraan matapos itanim niya ang mga ito. Kung dito banda baba, mga 1 meter yung tinaas ng tubig. Halos paparehas na siya sa kalsada Hindi makalabas yung tubig. Dahil dito, problema na naman niya ang pagtatanim ng mga bagong punla. Talagang wala na, sira na lang, magpalit na lang, tanim ulit. Isa lamang si Tatay Gary sa daan-daang magsasaka na apektado ng southwest monsoon o habagat. Ganito na ang itsura ng mga pananim na lettuce sa strawberry farm La Trinidad, Benguet dahil yan sa pag-uulang dulot pa rin ng habagat. Ang ilang mga magsasaka nga dito, problemado pa rin kung paano nga ba sila magsisimula muli. Ang ilang magsasaka, isinisisi ang pagbaha sa masikip na drainage system papunta sa Bolo Creek. The project na kit dito ay so medyo kwatahan nga fluent kasaday daduman nga rumah. Hindi project na arabi din tata. Problema talaga sa strawberry farm yung Bolo Creek. Medyo napaluwang naman po siya. Ang problema ngayon, siguro yung mga tributaries natin talagang masikip na siya dahil sa development na nakikita natin. Dahil sa pag-uulang dala ng habagat, maraming mga pananim na mga gulay ang napinsala. Kaya ang Provincial Agriculture Office ng Benguet hinihikayat ang mga magsasaka na magsumite ng mga pinsala sa kanilang mga taniman. Panghayo Agriport, ijay barangay office yu, pakikita yun ni barangay agriculture extension worker or ni barangay captain ta i-report yu no niya dagiti mula nga na-damage yung hayop. Ang pamahalang bayan naman ng La Trinidad patuloy pa rin ang kanilang pag-iinspeksyon sa mga lugar na nagtala ng pagguho. Alam natin na dito sa atin talagang landslide prone yung lugar natin. Reportedly, napakadaming mga reported na soil erosion and landslide na nakita natin dito sa munisipyo. Hindi naman po siya kalakihan yung iba. Yung mga iba naman, nasira po yung mga pathways. But at the same time, meron din pong mga lugar na talagang medyo malaki din po yung damage. Yung report hindi pa po kompleto sa akin. I-calculate pa lang para malaman po natin kung gaano kalaki, gaano kadami yung naapektuhan ng nagdaan na bagyo at yung southwest monsoon. Sa ngayon, inaalam pa ng pamahalang bayan ng La Trinidad ang iniwang pinsala ng habagat at bagyong Krising. Angel Arquero, RNG News. Kaso ng dengue sa Cordillera bumaba ng mahigit 50%. Red Cross Baguio sinigurado ang sapat ang nasupply ng kanilang mga dugo. Magbabalita Mark Bilby.
Pangamba ang kaakibat ng bawat araw para sa mga pamilya sa Baguio City dahil sa sakit na dengue. Kabilang ang pamilya ni Leo Aklan, 45 taon na naninirahan at naghahanap buhay dito sa palengke. Marami tayong lamok dito sa paligid na kailangan natin maglinis. Yung mga lalo na doon sa mga kanal-kanal, lalo kaming nag-iingat, lalo na yung pamilya ko, lalo ko silang nag-iingat. Araw-araw siyang naglilinis mula sa kanal hanggang sa kanyang mga paninda, hindi lang para kumita, kundi mailayo sa peligro ang kanyang mahal sa buhay. Para kay Tatay Leo, hindi na bago sa kanila ang sakit na dengue. Tinamaan na noon ang ilan sa kanyang mga kamag-anak, kung kaya doble ingat siya para sa kanyang pamilya. Pagbukas namin ng umaga, gawalis na kami. Then sa tanghali, bago dumating yung basura, napawalinis na naman. Sa closing time, walis na naman. Ganun. Constant linis lang yung walis. Nagwawalis kami sa mga kanal-kanal. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Philippine Red Cross Baguio Chapter na sasapat ang supply ng dugo lalo ngayong tag-ulan na mas mataas ang banta ng sakit. Kasi parang July din last year na tumaas yung cases natin. So I can say na mas mababa siya. Kasi for July, 3 clients pa lang kami or 3 patient na nag-request for platelet concentrate due to dengue. So parang mababa pa siya comparing last year. Sa tala ng Red Cross Baguio nitong July 21, mayroong 405 blood units na available mula sa iba't ibang blood types pati na rin ang mga blood components. Actually sir, sa blood sa ref natin, we have 2 refrigerated blood bank ref, we have 1 freezer. Meron din po tayong for platelet storage ng platelet. So as of now po, yung capacity ng ating blood bank ref na 2 blood bank ref, it can store as mga 300 units po. Tapos yung freezer po natin, pwede siya mag-store din ng mga 200 units din po of different blood types naman po. So malaki naman sir yung capacity ng ref ng mga freezer at saka ref natin. So yung 405 na yun, nandun po yung lahat sa blood center po, sa ref at saka sa freezer. Sa kanilang monitoring, mas mababa ang bilang ng naitalang nagkasakit ngayon kumpara sa nakaraang taon. Isa raw sa mga dahilan nito ang mas pinaigting na information dissemination sa mga barangay. Ang ginagawa po ng mga health services team natin is we go to places, we go to barangay, nagbibigay kami ng hygiene promotion, information dissemination, we are giving leaflets regarding dengue. So siguro ko the public is slowly or tumataas na rin po yung knowledge nila para paano ma-prevent yung ating dengue. Puspusan ang ating ang tawag nito, information drive sa kanila. Kasi kung minsan nakakalimutan siguro dahil sa walagaan o kaya medyo but then patuloy pa rin tayo sa ating mga advisory, sa ating mga kahit nga sa mga purok, pagka kami pumupunta sa purok, lahat inaano namin sa peace and order, waste segregation, sa lahat-lahat. Base naman si Department of Health Cordillera, pumalo sa 3,353 ang naitalang kaso ng dengue ngayong taon, mas mababa ng 50% kumpara sa datos nung nakaraan. Actually, nakita natin yung pag-bend ng curve sa dengue. And we attribute it to our community task force sa dengue in terms of their dengue activities. At dapat consistent, no? Itong lamok, hindi naman yan nag-i-stop na mag-produce. Tuloy-tuloy yan, manganganak kada linggo. So, kailangan tuloy-tuloy din yung paglinis. At mag-open na yung klase sa buong school year. So, kailangan natin na paigtingin yung ating campaigns, lalo na sa mga eskwela. Iniyak naman ng Red Cross Baguio na hindi na mauulit ang pagkukulang ng supply ng dugo na naging problema nila noong nakaraang taon. Para sa mga nangangailangan ng dugo, mayroong mga blood banks na maaari namang puntahan. Samantala, patuloy naman ang kampanya ng mga barangay kontra dengue bilang tugon sa banta ng sakit. Mark Balbin, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid
ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Seven Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Kung nabusog na ang ating mga mata sa sining kanina, abang ngayon naman ay mabubusog ang ating mga tiyan dahil sa isang hearty dessert. Dessert. Pantanggal to ng stress talaga. Matatakam ka talaga sa sweet cream in a shell. Anong klaseng shell ito? Shellfish. Dito yan sa matakam. There you go mga ka-MB, matakam na nga talaga tayo sa Craving Cannoli dahil kasama natin ngayon ang mga young entrepreneurs na sina JD Serrado at Arabea Esmia. Wow.
Parang Hello po. pangalan sa kontrabida. Yes, Oo. Arabea is Mia. Yes po. Hello. Kamusta po ang morning natin? Okay Okay lang naman po. Puyat Uy, kagabi. naku, mukhang hindi halata, ma. Oo. First things first, magkaano-ano kayo? Magjowa po. 100%. Magjowa po. Oo. Hindi ba halata? Oo. Bakit? Bakit ganon? Bakit sila ulit? Tapusin na natin to. Hindi. Oo. Pero gusto ko lang pong tanungin, paano po kayo nagkaroon ng interest na gumawa po ng ganitong negosyo? Ako po kasi nag-work po ako sa Canoli rin po dati. 17 years old po ako, pero yung business po na yun kasi is nalugi po. So, ngayon po naisipan po namin na what if ibahin natin yung ingredients tas ituloy po. Ano ba yung cannoli? Yun ang tinatanong, oo. Ano ba ang cannoli? Cannoli po is a Italian dessert po siya. Chareng, iba yun. Cannoli. Cannoli, oo. So, ikaw ang nag-isip nun. Paano ka pumasok sa picture? Siyempre po, bilang partner po, gusto ko po sumuporta 100% po talaga. So, tinapos mo lahat. Itinutok mo yung sarili mo sa business na ito. Di parang ang nangyari dito, inaral mo din kung paano gumawa ng cannoli. Opo, tinuruan niyo po ako. Kayong dalawa lang. Kaming dalawa lang po. Ang yung bumuo nito. ginagawa nyo ngayon, itong craving cannoli, kayong dalawa lang. So, Kaming dalawa lang po. Kami rin po nagde-deliver. Magkasama. O di kayo na! Inaano ba namin kayo? Ito ang tinatawag talaga nating relationship goals. Oo. Ups Hindi and lang downs. labing-labing, hindi lang pa-sweet-sweet na ganyan. You have to do business together as partners. Totoo. Diba? From the low, magtutulungan kayong umangat. Real yan. Kailan yung official na nasimulan itong craving cannoli? May 24. May 24. Yes po. This May lang po. This May lang po. Yes po. Pero, it's been 2 months. Yes po. 2 buwan pa lamang siya. Yes po. Kamusta naman? Batang-bata. Talagang, inano na ba siya? Niyakap. Niyakap na ba siya ng komunidad? Kasi parang bago pa lang actually siya eh. Actually po, araw-araw is sold out po talaga kami. Sold out. Ibig sabihin Ang masasarap. hirap niyan. So sa isang araw, ilan lahat ang mga customers ninyo na kailangan yung deliveran ng cannoli? May mga Grab riders naman po kami. May mga riders po kami na tinatawag. Just in case po pagod na po siya or hindi na po namin kaya mag-deliver. Pero yung paggawa, mga ilan ang nagagawa yung boxes a day? Kung dadalawa lang kayo. Madami po. Madami. Depende din po ganun. Madami po talaga. Parang so mga ilan? Estimated sa isang araw. Nung first day po kasi namin, naka 70 pieces po kami ng cannoli po. First day. 70 pieces. Yes. Di ba? Bago, kaka-open, kaka-introduce nyo pa lang ito sa public, talagang dinumog na siya. Yes po. Ay, ang galing. Ibig sabihin, masarap ito. Oo, mamaya natin yan titikman Oo, na. Marami pero, pa tayong tanong kasi oo nakapila. nga, pero dito ba, ibig sabihin maraming dumumog. Ano yung mga flavors na talagang nag-trending? Ang lagi pong nire-request sa amin is pistachio po talaga. I love pistachio! Kala nyo Dubai, meron din kami dito. Tsareng nag-away. So, pistachio. Yes po. Oo, tapos ano pa? Tiramisu po. Tiramisu. Ito yung sinasabi nilang tapos na, kinain na ng iba, tira-tira na siya. Iba. Tapos Iba yun. na-miss you. Na-miss you. Oo, kaya uulitin mo siya. Very Thursday. Oo, dalawa. Pero in total, ilang flavors ba ang meron kayo? 7 po. Ano-ano yung itong mga ito? Graham, peanut, choco chips, white choco chips, pistachio, tiramisu. 7 lahat. Eto ba nung ginawa nyo itong mga flavors, trial and error, o bigla na lang na parang, patok na kaagad siya, okay na kaagad Kasi siya? trending sa ibang pastry, ganun. Trial and error po talaga sa una. Mahirap din po kasi talaga sa una. Pero nung nalaman po namin yung mga techniques, tsaka yung mga ano dapat gawin, syempre may mga ups and downs din po kami.
Kaya po, natutunan po namin kung ano yung tama. Oo, kasi kung 2 months pa lang kayo, gaano katagal bago nyo natutunang gumawa ng cannoli? Cannoli, Kasi especially. since nag-work ka naman tas doon. ikaw, bago-bago pa lang. Yes po. Oo. Kumbaga, nag-adds na lang din po ako ng mga anong dapat gawin kasi since nagluluto-luto din naman po ako and yung parents ko din po kasi nagbe-bake. Kaya parang... Oh, may background na. Yes po, ganun. Pero ikaw talaga, yung natuto ng matagal na. Yes po. po. Siya po talaga. Ako po talaga. So, sinong unang naging customer ninyo? Pamilya. Pamilya. Pamilya sila. Yes po talaga. Opo. Actually, mga friends ko po talaga, chinat ko po sila isa-isa. And then yun, hanggang sa nagsimula na sa Facebook Marketplace, ganun. Oo. Chat mo sila, no? So, kanila, word of mouth din. Yes Ay, po, tikman nyo yung cannoli ng craving cannoli. Masarap yun siya. Tapos yan na, Facebook na lahat. Yes po. Kamusta naman after na na-introduce nyo? Anong ginawa? Nagkaroon ba ng kaguluhan? Ay, gusto ko siya! Ganon. Umabot po kami sa point na so sobrang dami pong orders is yung iba nagagalit na sa amin kasi hindi po namin sila ma-deliveran po. Agad-agad. Yes po. So, nakalimit na kayo ngayon? Daily limit? Yes po. Ilan ba dapat ang ano? Kung hanggang saan po yung kaya namin. Hanggang doon lang. Pero alam nyo na yon, napo-foresee nyo na siya na today, eto lang ang kaya natin. So, eto lang din yung orders na kailangan nating tanggapin. Yes po. So, anong ginagawa nyo sa mga hindi na maka-order? Accommodate. Oo, na-accommodate. Tinatanong po namin kung okay lang po ba if bukas na lang po. Ganun po. Pero yun nga, kanina, nasabi nga natin. Oo. Eto pa, ano bang pinagkaiba ng cannoli nyo sa ibang cannoli ng ibang market? Yung cannoli po kasi sa ibang market po, ang original po kasi na cannoli is ricotta cheese po. Ay, mahal yun. Ang sa amin po kasi is dinagdagan po namin ng cream cheese po. So ito very yung feeling niya. Filipinized. Yes po. Kumbaga. Yes. Oo, kasi mahirap din naman kapag yung cheese talaga na ginagamit ng Italia ang gagamitin nyo. Opo. Aneng? Oo, Mahal mahal. yun. Sa saan ka pa Mahirap kukuha? hanapin. Yes po. Oo, alangan naman na lumipad ka pa ng Italia Italy. para lang bumili ng Italy, ganon. oo. Pero yung ano niya, yung parang shell niya, bread Saan gawa to. yun? Oo, saan gawa ito? Sa flour lang din po. Atas yung molded ba? Yes po. Now I know. Actually, tuturuan nila tayo ngayon. Gumaba? Oo. Pakilabas po yung mga Mga machine. So far, in your 2 months time na meron na kayong business na ganito, ano yung sa tingin nyo yung memorable na madadala nyo hanggang magtagal itong business na to? Memorable na nangyari, ganon, or experience? Yung sa akin po, isa po yung sa pagdi-deliver. Lalo na tag-ulan. Siyempre, habang magkasama, nauulanan. Kaya yun, tawa lang. Ganun. So, do you think etong business nyo na to, it made your relationship even stronger? Yes po. Yes po. Kasi bihira na lang kami mag-away ngayon eh. Wow, noon ba hindi? Pareho na rin kaming pagod, kaya wala na kaming time mag-away. Ay, ganun dapat. Dati ba madalas? Now I know. Dati po. Dati, Oo, madalas. Ngayon, ang pinag-aawayan nyo na lang tungkol sa business na. Ang pinag-aawayan na lang po namin ngayon is yung late siya magising. Yun na lang. Oo, Ay, kasi ang sayo naman. marami tayong order. delivery ngayon, Gumising ka order. na. Go! Ganun na siya. Oo. Ay, ang sayo naman Kasi na rin. syempre pagod din naman. Oo. Pero balita ko, full-time students pa rin kayo. Yes po. Paano nyo na pagsasabay ang gumawa ng cannoli habang nag-aaral, magre-review ka, may exam ka pa, meron ka pang Teacher toxic na teacher, may toxic ka din mga kaibigan ng mga classmates. Oh. Paano? May projects pa kayo. Paano yun? Kaya naman po. Kaya. Time management lang din. Ay, po kakaiba yung talaga. time management. Gusto ko yung aralin. Oo. May gusto nga akong sagot dapat dito Ano? kasi may napanood din ako sa TV. TV tuloy. Wala pala ako nun. TV. Meron ako napanood. Sabi niya gano'n, how do you manage your time? Yes. I don't. Wow. I feel tired every day. Totoo, pero Sabi sila niya, ganun na kaya. rin ba kayo ngayon? Pagod-paguran na rin ba? Yes po. Ilang oras ba ang ginugugol nyo sa paggawa ng cannoli? Sa 50 pieces po, mga 3 hours po. Bago kayo papasok nito or after pumasok?
Made to order po kasi yung cannoli po. I see. Oo, akala ko everyday nagpo-produce tayo ng Hindi cannoli. Oo. Kasi pag nagpo-produce ka, matutunaw yung cream cheese. Hindi rin naman. Hindi po. Ay, gaano ang buhay niyan? Gaano katagal ang buhay niyan? 5 to 7 days po. Ay, mabilis lang pala siya mamatay. Hindi, pero typically kasi pag ganyan naman talaga, nagiging sagin na yung parang dough niya, Oo. tapos nagkakalat-kalat na yung cream cheese. Now, hindi pala siya ganon. Hindi po. Ay, ang galing naman dito. Sa 2 months ba ninyo ngayon, sa 2 months ninyo, meron na ba kayong mga struggle so far? Yes po, meron na po. Like, kwentuhan mo naman kami ng... Like ano po, lalo sa ingredients, ganun. Lalo pag, yung product po kasi namin is made to order. Syempre, lalo pag may mga biglang orders, tas yung mga ingredients namin, hindi pa, tugma. Oo. Paano nyo yun Nagkakastruggles po oo. talaga kami. And, sinasabi na lang po namin sa customers is, pasensya na po talaga, ma'am. Sana maintindihan po nila. Ganun. Marami namang nakakaintindi. Or, Iba po talaga. pero mas marami ang hindi. Kasi marami na rin Karen dito sa Pilipinas eh. Yun lang. Yung Yes mga po. feeling entitled. Yun lang. May ganun na, no? Yes po. Meron Paano na. nyo yun? Hinahandle yung ganun. Kasi syempre nag-aaral ka. Kailangan ko ngayon na, yun yung nagawin, yun yung na-deliver. Paano yun? Ina-explain naman po namin sa kanila na made to order po talaga yung product po namin. Na hindi po namin pwedeng i-rush. Hindi po kami tumatanggap ng orders po na rush po. Kasi hindi naman fast food Yes, yan. yes. Totoo. Naging matumal na rin ba so far? Or tuloy-tuloy Tuloy-tuloy. talaga since nag-start kayo? May mga days naman po na matumal din po. Pero, Pero po, yung matumal days po kasi na yun is ginagawa po namin siyang day off po namin. Saya parang hindi sayang kung Yes totoosin. syempre, panahon mo na yung magpahinga. Papahinga, grabe ka. Alam nga Nag-aaral naman. ka na nga, nagnenegosyo ka pa. Oo. Grabe naman, At makikita saka, mo ang San Pedro nito. Maganda yun. maganda din yun kasi hindi, parang, I'm sorry pero I don't have the better word to use eh. Yeah. Hindi ka nagiging ganid. Na parang porkit nakikilala na siya. Oo, so maghanap ka na, maghanap ng maghanap. Totoo, magbenta ka ng magbenta. Oo. Mas mapapagod kasi kayo sa ganon. So at least yun parang humble lang na kapag wala, di ipahinga na lang natin. Gawin na. Hindi ka sumusobra sa kaya mong gawin. Kasi mas makakasira yun. Totoo yun. Oo. Parang nagiging buhaya kung totoo. Ayun yung isang term din na Wakaw. walkout sa Sorry for the lack of kita. a better Oo, pero term. ganun yung na may bad, siguro maganda yung kita, pero sa sarili mo kasi may bad effect din yun. Totoo. Masasanay ka. Anong long-term goals nyo? Long-term goals po namin is mas lumago pa po yung business namin. Feeling ko naman. Naghahanap na rin po kami ng shop po sa around town po. Taga dito kayo sa Baguio, di ba? Yes po. Oo. So, saan nyo plano? Around session po. Ay, oo. Feeling ko, maraming maaano dyan. Marami. Tapos magkape na rin kayo. Oo. Yes Maglabas po. na rin kayo. Mga- Cannoli coffee. Itappings mo doon. Why not yung frappe? Frappe! Yung frappe. Ilagay mo doon yung cannoli. Pero dito, syempre, business nyo tong dalawa. What if, ayun, may dito. What if, hindi naman natin sasabihin na pero Naghiwalay one day kayo. Oo, Eh, diretsuhin mo na. Hindi Paano naman, baka naghiwalay lang, baka kayo? mabigla sila. Oo, nagkaroon kayo ng something, Oo. misunderstanding. You decide na mag-separate muna. Napag-usapan na po namin yan. Kung sino po yung makikipaghiwalay, wala po siyang makukuha. Sa kanya po yung pera. Grabe naman yun. Ang yun. saya. Oo. Grabe. So, talagang walang bibitaw. Bigaw, oo. Ano bang mangyari sa akin ka lang? Ganun na yung mangyayari. Totoo. Ay, ang saya ng napag-usapan niyo, ano ganun. naman naging reaction ninyo? Isa't isa na, yun yung naging end goal ninyo or... Siyempre po, agree. Simple namang may gusto nun, di ba? Oo, parang challenges siguro. Oo. Pero as much as possible, laging lalagpasan. Tama, totoo yan. Yes, nakakatuwa naman, Naingit ako. Naingit ka? Oo. Yes, Pwede oo. maki-third wheel para makihati din sa kita. Pero yun na nga, speaking of kita, maganda-ganda ba ang kita dito? Yes po. So, you're supporting na your pag-aaral Paral. dito sa this business? Tumutulong naman po yung parents pa rin po namin. Pang support, pang ano lang, pang dagdag. Sa'yo? Yes, ikaw. Yes po, same po. Parents din po.
Parents and also this one? Yes po. Oh, ang galing. Hindi lahat sa magulang. Oo, Ang huwag ka galing. nang umasa. May Oo, business ka may na. business Dapat ka. Yung mga magulang po nila, bitawan nyo na sila. Nag-uumpisa pa lang naman sila. Oo. Pero feeling ko magtatagal talaga ito. Itsura pa lang kasi niya, nakakatakam na eh. At saka ngayon ko lang nalaman na may cannoli ang Baguio City. Oo, first Yeah, kayo, first. no? Meron po kaming nakikita, pero nasa mga hotel po sila. Ito kasi Pangmasa. Pangmasa. Yes. Oo, mas ano diyan, mas aanuhin yan ng mga tao, ng publiko. Totoo Kakatuwa yan. naman. So, ano yun naman yung payo ninyo sa mga katulad ninyong mga bata, young entrepreneurs and young partners, para sa mga nais ding pumasok sa mga ganitong klaseng Iba yung aura mo ngayon. negosyo. Oo. Pagpatuloy niya lang po, mag-risk lang ng mag-risk. Bubunga din po yan. Ilang risk ba yung binigay mo? Madami. Kaninong mga kamay yan? Ikaw. Mapapayo ko lang po sa kanila is, wag silang matakot sumugal. Hindi po yung Yung sugal sugal na masama. na, illegal, ha? Sugal Mamaya sa niyan, negosyo. magsugal kayo para manalo kayo, para yun yung pang-start ninyo na. Oo. Hindi po Wag yun po- yun. Opo, ang gusto niya pong sabihin, yung sugal sa negosyo. Negosyo Oo. tayo. Oo. Hindi kami nagpro-promote ng sugal. Sugal. Mali po yun. Kakaloka kayo. Ayun, thank you so much Thank naman you. sa shinare ninyo. Pero kung Nakakatuwa. meron kayong isang salita to describe your journey, both as, syempre, partners and business partners, ano ito? Fun po. Kasi, explain mo naman. Fun po kasi masaya pong mag-business nang marami pong sumusuporta sa amin. Totoo yan. From friends to parents. To family. Families. Oo. Andyan ang jowag. Sa'yo naman. Same po, fun din po. Yun po talaga yung pinaka the best way para magpatuloy araw-araw. Totoo Yung dapat yan. masaya kayo. Opo. Yes po. Oo, kita naman sa mga mukha ninyo, hindi kayo stressed. No? Mukha lang. Hindi Sawa na halata. ba kayong tumikim ng sarili ninyong gawa? Hindi na nga po kami kumakain. Totoo ba? Yes. Oh, really? Totoo. Yes Hindi po. na. Hindi na po. Ay, nakakalungkot naman. Hindi. Feeling ko nagsawa na rin sila sa syempre ginagawa Oo. nila, natitikman din nila. Baka may gusto kayong batiin at saka pasalamatan. Go tayo. Sige po. Babatiin ko lang po yung mama ko, yung parents ko dyan. Hi, ma. Tsaka yung mga kaibigan ko pala. Pwede po mag-name drop. NJ Paracanaw, Denzel, and Angelo. Thank you. Babatiin ko lang po yung nanay at tatay ko po. Sa tatay ko po, sa Bontok po. Hi, tatay. Sa nanay ko po na nanonood sa bahay. Hi po. Sa mga kapatid ko po sa Apayao. Tapos sa ate ko po na nagkukuko dyan ngayon. Hi. Sana nanonood ka ngayon. Nagkukuko. Yun lang po. Maraming Pero syempre, hindi naman natin hahayaan na hindi natin matikman ang Kaya kanilang nga, cannoli oil. Oo. Anong cannoli oil? Ay, canola Cannoli. pala yun. Sorry, Cannoli, sorry. oo. Alin dito ang pistachio kasi yun yung gusto Yung kong may tikman. green. Etong berde. Pwede Yes ba? po. Pwede Yes na po. ba? Oo. Magkano to? Magkano to? Ay, magkano Ayun! pa lang? Isang box? Ranges, oo. Ang box of 5 pieces po namin is 225 po. Ang box of 8 pieces po namin is 350 and yung box of 12 po namin is 530 po. Affordable Pero yung na. isang piraso? 50 po is. 50. Parang ano lang din siya, mas better kung per Oo. box. Box na po. Sige, eto na lang. Bibilhin ko to. 50. Uy! Oh, mainggit kayo. Yes, yes. Nabasa namin. Oo, wait Tikman lang. natin. Ang harap! Ang sarap! Bala ka na. Ang harap! Hindi matamis yung nasa loob. No? Oo, saan kayo matatagpuan? May Facebook? Go! Sige na. May Facebook page po kami, Craving Cannoli po. Same din po sa Instagram, Craving Cannoli rin po. Kung hindi nyo po ma-message yung Craving Cannoli po, i-message nyo po yung personal account po namin, JD Serrado and Bella Esmilia po. Ayun. O sige nga.
Harap Ang alam kasi, paano ka na daw? Alam ko hindi pwede to sa akin kasi nga lactose intolerant ako. Tapos cream cheese Pero pa siya. ang sarap. Sabi ko hindi naman umaalis yung kung saan ako pupunta mamaya. Ang ganda ng texture niya. May crunchy, may soft. Maraming salamat. Sorry! Kaya pala. Kaya pala. Ano siya? Patok. Kaya pala. Ang sarap. Anyway, mga ka-MB, maraming salamat ulit. Thank you po. JD at saka Arabella. Yes. Sa Thank you pagpunta, so much naway po. mas lumago pa in the near future ang inyong business na Craving Cannoli. Because I'm gonna crave this starting from now. Yes, actually maganda to for events. I will surely contact you. Nako. Ay, lalo na mga regalo, no? Yes po. Birthday gift, ganon. Yes po. Miss Bea. Anyway, mga ka-MB, maraming salamat muli sa Pong Tao Dashcam Supplier located at Longlong Latrin, Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Gusto rin po namin pasalamatan ng Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and, naku po, customized furniture. They are accredited. They are Philgems accredited, free ocular inspection, free assembly, at may mga minimal delivery charges. Homebound Furniture Plus are on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Siyempre, Puerto de San Juan. Pag pupunta kayo dyan, sa mga pamilya nyo, magdala na kayo ng ganitong pagkain. Your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. And serve to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Po, ang sarap talaga nito. Yung mga kontakin nyo lang po sila dahil meron lang yung mga contacts nila sa baba natin ngayon. Yaga, napupunas talaga ako. Sorry. At syempre, we would like to say happy birthday sa pinaka-pogi. Hindi, baka may magselos. Sa isa sa pinaka-pogi, ng mga sirs natin. Si Sir Jay, happy birthday po sa inyo, sir. At happy birthday rin po sa aking best friend na si Billy Joel Bayan. Happy birthday sa'yo, best friend. I love you. We love you. Balik tayo kay Sir Jay. Sir Jay, ano na? Ano na po? Kantahan naman natin siya. 5, 6, 7, 8. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pakanoli ka na, pakanoli ka na. Sir, salamat po. Padala na yung kayo ng fan. Pwede natin pambili. Oo din, baka meron po. Ayan, muli mga ka-MB, nakasama niyo na yung nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin ang nag-iisang Chubebe girl ng RNG, Miss Angel Arquero. Chubebe. Chubebe nga. Chabebe, sabi mo. Chubebe. Oh, sige na. Oh, sige. Magkita-kita pa rin tayo bukas naman. Dito pa rin yan sa Morning Balitaktakan. Balitaktakan. Mayat niya. Mayat! Ang sarap, go.